Ito ang viral na eksena mula sa mga huling sandali bago ang trahedyang kinasangkutan ng isang pamilya sa India nitong mga nakaraang araw. Kasunod nito ay naganap ang isang insidenteng gumimbal sa marami matapos mahulog ang 3 miyembro ng isang pamilya mula sa isang mataas na bangin. Isang pangyayaring nasaksihan ng maraming tao na hindi lubos na makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit ang mas nakatawag pa ng pansin sa marami, may kinalaman umano sa mamahaling iPhone na gusto ng kanilang anak, subalit hindi siya napagbigyan. Alamin natin ang buong kwento sa likod ng nakakalungkot na pangyayaring ito. Sila ang mag-asawang Murlidhar at Sangeeta Chandgude na nakatira sa isang bahagi ng Maharashtra, India. Una silang nabiyayaan ng anak na lalaki at makalipas ang ilang taon ay nasundan ito ng isa na namang lalaki na pinangalan ng Kunal. Subalit ilang taon matapos ang kaligayahang ito ay isang trahedya ang dumating sa kanilang buhay. Namatay ang panganay dahil sa sakit noong 10 taong gulang pa lamang si Kunal nang may 8 taon na ang nakalilipas. Kaya nagdulot ito ng matinding dalamhati sa pamilya. Mula noon ay 3 na lamang silang naiwan sa kanilang tahanan. Kay Kunal na ibinuhos ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal, suporta at sakripisyo. Lahat ng kaya nilang ibigay ay pinagsisikapan nilang ibigay. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang truck driver, kaya madalas ay matagal itong makauwi sa kanilang bahay dahil sa malalayo nitong mga biyahe. Samantalang ang kanyang ina ay isang housewife. Pero mayroon itong sariling YouTube channel na may higit 36,000 subscribers. Dito siya madalas nagpo-post ng mga motivational message tungkol sa pamilya, relasyon, sa pang-araw-araw niyang ginagawa sa bahay at kung ano pa. Simple, masayahin, palaging nakangiti at may mga videos na magkasama sila ng anak na si Kunal. Sa sino mang makakapanood, ay walang mag-aakalang hahantong ang kanilang buhay sa mapait na wakas. At sa huling pagkakataon ay magiging viral sila sa internet. Si Kunal ay isang matalinong estudyante, masayahin at ayon sa kanyang mga kaklase ay hindi nila napapansin na mayroon itong problema. Katunayan ay naghahanda na siya para sa NEET Medical Entrance Exam at nakakuha ng higit 95% sa Class 10 Board Examinations para sa pangarap niyang maging doktor balang araw. Subalit hindi na kailanman mangyayari ang mga bagay na yon dahil sa isang iglap lang sa edad niya pa lang na 18 ay nawasak o nawala ang pamilyang binuo ng kanyang mga magulang. 2 araw bago ang insidente, umuwi ang ama ni Kunal sa kanilang tahanan matapos ang matagal na biyahe sa ibang lugar bilang driver. Pagsapit ng August 21, 2026, bandang 10:00 ng umaga, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya. Nagalit ang ama ni Kunal sa kanya, kaya umalis ang binata dahil sa sama ng loob. Nagtungo siya sa Kawadya Hill sa Tisgaon, bahagi ng Chhatrapati Sambhajinagar sa Maharashtra, India. Kilala ang lugar sa mataas at matarik na bahagi nito. Dahil dito, naging lubhang delikado ang sitwasyon nang mapunta dun si Kunal. Sinundan naman siya ng kanyang mga magulang at iba pang mga tao na alalang-alala sa binabalak niyang gawin matapos itong tumayo sa pinakagilid na bahagi. Makikita sa mga larawan at video mula sa lugar kung gaano kataas at katarik ang bahaging kinaroroonan ni Kunal. Habang dumarami ang mga residenteng nais tumulong at makiusyuso, dumating din ang mga pulis, fire brigade at iba pang rescuers. Sinubukan ng mga naroon na kausapin at pakalmahin si Kunal. Ilang oras nilang sinikap na kumbinsihin siyang lumayo sa gilid at pumunta sa mas ligtas na lugar. May isang lokal na opisyal din umano ang nagsabing handa siyang bigyan si Kunal ng iPhone basta sumunod lamang siya sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng matagal na pakikipag-usap at pangungumbinsi, nanatiling tensyonado ang sitwasyon. Pagsapit ng halos 3 oras, bandang 1:00 ng hapon, sinubukan ng ama na mapalapit kay Kunal at mailayo siya sa delikadong bahagi. Subalit nauwi ito sa isang trahedya ng kapwa mahulog sa bangin ang mag-ama. May iba't ibang pahayag tungkol sa eksaktong nangyari sa mga sandaling yon. May mga nagsasabing sinadya ito habang mayroon namang nagsasabing maaaring aksidente lamang at nadulas siya. Dahil sensitibo ang insidente, hindi na natin ipapakita ang aktwal na video ng pangyayari.
Ilang segundo lamang ang lumipas matapos mahulog ang mag-ama ay isa pang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nang sumunod namang tumalon din ang kanyang ina. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Hanggang ngayon ay walang makapagsasabi ng eksakto kung ano ang nasa isip niya sa mga sandaling yon at kung bakit siya sumunod. Sa kabila ng mga isinagawang rescue efforts, hindi na pinalad na makaligtas ang 3 miyembro ng pamilya. Sa isang trahedyang naganap sa loob lamang ng ilang sandali, maging ang mga rescuer na nakapwesto sa ibaba ay nahirapan ding maisagawa ang rescue operation dahil sa hirap ng sitwasyon. Mabilis na kumalat sa internet ang insidente. Maraming reaksyon, komento at espekulasyon ang lumabas sa mga news report at social media. At higit sa lahat, iisa ang tanong ng marami. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Dito nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa iPhone na sinasabing may kaugnayan umano sa nangyari. Ayon sa mga ulat, habang nagaganap ang pakikipag-usap kay Kunal, ay may mga ibang taong nagtangkang kumbinsihin siyang bumaba sa ligtas na lugar at sinabing bibigyan na lamang siya ng iPhone, wag lang ituloy ang binabalak niya. Kasunod nito ay lumabas ang impormasyon na may binili daw pala siyang mamahaling iPhone sa hulugan at mayroon siyang buwanang EMI o installment na kailangang bayaran. Nahirapan daw siyang bayaran ang mga hulog nitong mga nakaraang buwan kaya humingi siya ng pera sa kanyang ama. Ngunit dahil kapos din daw sa pera ang kanyang ama at wala itong maibigay, nagkaroon sila ng pagtatalo. Posibleng may mga hindi magandang salitang nasabi sa gitna ng kanilang hindi pagkakaunawaan, kaya lalong sumama marahil ang loob ni Kunal. At dahil umano sa galit o sama ng loob, umalis siya ng kanilang bahay at nagtungo sa lugar kung saan nangyari ang trahedya. Iba't ibang komento ang lumabas matapos kumalat ang insidente. Marami ang nagtanong kung bakit dahil lamang sa isang iPhone ay umabot sa ganito ang sitwasyon. May ilan ding nagkomento na ganito na raw ba ang mga kabataan ngayon kapag hindi napagbigyan o hindi nasunod ang gusto. Pero nang mas siyasatin ng mga pulis ang family background ni Kunal, lumabas ang mga impormasyon na maaaring nagpapakita ng mas malalim na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Higit pa sa kwento tungkol sa iPhone, may mga matagal ng problema sa loob ng kanilang tahanan na hindi alam ng marami. Nagsimula ito sa masakit na pagkawala ng kanyang kuya at kalaunan ay nadagdagan pa ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Hindi na raw kasi naging maayos ang relasyon ng mga ito. Madalas na silang nag-aaway at may mga pagkakataong mas pinipili na lamang ni Murlidhar na hindi umuwi dahil sa kanilang mga problema. At sa gitna ng mga alitang ito, si Kunal ang isa sa mga lubhang naapektuhan. Ayon naman sa ilang kamag-anak, desperado si Kunal na magkaayos muli ang kanyang mga magulang at muling magsama bilang isang pamilya. Naniniwala silang maaaring pumunta siya sa bangin sa pag-asang makuha ang pangako ng ama't ina na isasantabi na nila ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at muling magsasama kagaya ng dati. Kung totoong nagkaroon man ng problema tungkol sa hulugan ng iPhone, posible umanong naging dagdag lamang ito sa mga problemang matagal nang kinakaharap ni Kunal. Pero ang bagay na to ay kinukumpirma pa rin ng mga pulis. Ayon pa sa mga taong nandun noong mga oras na yon, habang nakikiusap ang kanyang ina na bumaba siya, sinabi daw ni Kunal na ayaw na niyang mabuhay dahil wala namang nakikinig sa kanya. Sa isa pang bahagi ng kanilang pag-uusap, sinabi ng kanyang ina na kung may problema siya sa kanyang ama, handa niya itong iwan at silang dalawa na lamang mag-ina ang magsasama. Tinanggal pa daw ni Sangita ang kanyang suot na Mangalsutra o ang tradisyonal na kwintas na simbolo ng pagsasama ng mag-asawa sa ilang Hindu communities. Ngunit sa kabila ng mga pakiusap ng kanyang ina at iba pang mga tao na nandun, tila hindi na napakalma si Kunal. Dito pa lang ay makikita ng hindi lang isang simpleng iPhone lamang ang problema. Ngunit ang eksaktong dahilan kung bakit niya ginawa ang kanyang naging desisyon ay hindi pa rin maaaring matiyak batay lamang sa mga viral video at mga pahayag ng ibang tao. Muli namang kumakalat sa social media ang mga lumang video ni Kunal at ng kanyang ina, kasunod ng trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Makikita sa mga video ang malapit na relasyon ng mag-ina. Sa isang clip ay magkatabi silang nakaupo habang umiinom ng tsaa at nag-uusap. Sa isa naman, makikitang maingat na hinuhugasan ni Kunal ang mga paa ni Sangita gamit ang tubig na nasa isang plato, isang simpleng kilos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at paggalang sa kanyang ina. Dahil sa nangyari, mas naging emosyonal ang dating ng mga video nang muli itong kumalat online.
Ang mga simpleng sandali na dati ay bahagi lamang ng kanilang pang-araw-araw na buhay, ngayon ay naging mapait na alaala sa mga nakapanood. At kapag pinagsama ang mga lumang video, mga pahayag ng pamilya at mga lumalabas na impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan, mas makikita na maaaring mas komplikado ang pinagdadaanan ni Kunal kaysa sa simpleng usapin lamang ng isang iPhone. Sa muling paglitaw ng mga video, maraming netizen ang napapaisip sa malapit at mapagmahal na relasyon ng mag-ina. Mga sandaling dati ay ordinaryong bahagi lamang ng kanilang buhay, ngunit ngayon ay naging masakit na alaala matapos ang trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Nalaman din na isang araw bago ang insidente ay nag-post pa si Sangiita sa kanyang YouTube channel. Simple lamang ang kanyang post at tungkol ito sa pagmamahal at relasyon. Sa kanyang mensahe, binanggit niya na kapag hindi pinahahalagahan o nasusuklian ang pagmamahal at effort ng isang tao, maaaring dumating ang puntong mawawalan na ito ng saysay. Para sa ilang nakapanood, tila may kaugnayan ito sa sarili niyang pinagdadaanan. Binanggit din niya ang tungkol sa pakikialam ng biyenan at kapatid na babae ng kanyang asawa sa kanilang pagsasama. Kumakalat din ngayon ang isa pang lumang video niya. Dito ay tila sinasabi niya sa kanyang asawa na si Murlidhar na siya ang nanatili sa tabi nito noong mga panahong nahihirapan siya. Siya rin daw ang nagdala sa kanyang asawa sa ospital at gumawa ng maraming sakripisyo para sa kanilang pamilya. Ngunit ayon sa kanyang pahayag, siya pa ngayon ang nagmumukhang masama sa paningin ng kanyang asawa. Samantala, ang kapatid na babae nito na sinasabing minsan ay nagsabing hindi man lang siya dadalo sa libing ng kanyang kapatid, ay tila siya namang naging mabuti sa paningin ni Murlidhar. Sa isa pang video ay maririnig din si Sangiita na kung ating isasalin sa wikang Tagalog ay nagsasabing, "Sinira mo ang buhay ko at ang buhay ng anak ko." Dahil dito, lalo lamang mas naging usap-usapan ang tunay na kalagayan ng relasyon nilang mag-asawa. May isa pang mahalagang impormasyon na lumabas sa mga ulat. Noong nakaraang taon ay nagtungo rin pala si Kunal sa parehong lugar at tinangka niyang tumalon matapos hindi mapagbigyan ang kanyang hiling tungkol sa isang iPhone. Mabuti na lamang at napakiusapan siya ng mga otoridad at nailigtas. Maaaring isa itong mahalagang piraso ng impormasyon tungkol sa mga problemang matagal na niyang kinakaharap at patunay na hindi iyon ang unang pagkakataon na nagtaka siya. Habang lumalalim ang kwento, unti-unti ring lumalabas ang mga impormasyon tungkol sa mga pangyayari bago ang malagim na trahedya. Noong August 24, 3 araw makalipas ang insidente, ay nagsalita na si Pallavi Patil, kapatid ng yumaong si Sangiita at tiyahin ni Kunal. Sa isang emosyonal na video, hindi niya napigilang maiyak habang nananawagan sa publiko na itigil ang pagpapakalat ng mga pekeng impormasyon at hindi beripikadong kwento tungkol sa kanilang pamilya. Ayon kay Pallavi, may mga gumagawa umano ng videos na nangungutya kay Kunal o nagbibigay ng sariling bersyon tungkol sa nangyari, kahit hindi naman nila lubos na kilala ang pamilya at hindi alam ang buong kwento. Sinabi niyang lalo lamang itong nakadaragdag sa sakit ng mga naiwang kamag-anak na kasalukuyang nagluluksa matapos mawala ang 3 miyembro ng kanilang pamilya. Maliban dito ay may nauna rin siyang pahayag na nagbibigay ng mas malinaw na konteksto tungkol sa emosyonal na pinagdaraanan umano ni Kunal matapos nilang mag-usap 5 araw bago ang trahedya. Ayon sa kanya, matagal nang naaapektuhan ang kanyang pamangkin ng mga hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag na isinalin sa salitang English. Kunal didn't want to die. He just wanted to bring his father back home. He wanted to make his father understand emotionally. He came to me because we had spoken on the phone 5 or 6 days ago. Kunal had told his father, "These are not my sister's words, these are my words. How can you leave me and go? Please come back to me." So my brother-in-law said that his parents and my sisters were involved in the situation. Now everyone understands these things, but Kunal was still young. Maybe he was not able to understand everything. We could have found a different way to make him understand, but his misunderstanding kept increasing. Since then, he was very worried. My sister told me about this, and I also spoke to Kunal. I told him these things happen in everyone's life, son, but maybe he was still worried. He wanted to bring his father home. Maybe that's why he took this step.
I don't know much beyond that. Whatever we had discussed, he didn't say anything that made me feel he was planning to do something. Samantala sa gitna ng trahedyang ito, may isa pang naiwan na tila naghihintay pa rin sa kanyang pamilya. Siya ay si Shero, ang alagang aso ng mga Tianggude. 3 araw daw itong hindi kumain at nanatili sa paligid ng kanilang bahay matapos mawala ang 3 miyembro ng pamilya. Madalas daw itong makita na nakaupo sa may pintuan na tila naghihintay sa pagbabalik ng mga taong nakasanayan nitong kasama. At sa tuwing maririnig nitong bumubukas ang pinto, tumatakbo ito palapit. Marahil sa pag-asang dumating na ang kanyang hinihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang uuwi. Ayon sa mga kapitbahay, malapit si Kunal sa kanilang alagang aso at palagi niya itong inilalabas para mamasyal. Subalit matapos, ang trahedyang sinapit niya at ng kanyang mga magulang sa Khavdahil, biglang naiwan na walang tao ang kanilang tahanan. Sinubukan pa ng mga kapitbahay na pakainin ng aso, ngunit hindi ito kumain. Dahil dito, lalo pang naging emosyonal ang kwento tungkol sa kanilang pamilya. Makikita rito kung gaano ka-close ang aso kay Kunal. Bagamat isa lamang itong hayop at walang alam sa buong pangyayari, tila ramdam din nito ang biglaang pagkawala ng mga taong kasama niya araw-araw. Mabuti na lamang pagdating ng ika-4 na araw ay nakatagpo rin ito ng bagong pamilyang mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Hindi man nila mapapalitan ang pamilyang nakasanayan ng aso, umaasa silang paglipas ng panahon ay masasanay rin ito sa bago nitong tahanan. Sa ngayon, patuloy pang kinukumpirma ng mga autoridad ang mga impormasyong lumalabas tungkol sa insidente. Sa huli, hindi lamang iPhone ang dahilan ng nakakalungkot na trahedyang to. Nagpapakita ito kung gaano kakomplikado ang maaaring maging epekto ng pinagsama-samang problema sa pamilya, financial stress, at emotional distress.